A blessed day, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on a journey to learn and enjoy this video. This time, we will discuss the evolution of biological determinism, linking physical traits to criminal behavior. Stay safe, and God bless you always. This is the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Biological determinism is a theory that explains criminal behavior through biological and physical traits, implying that certain features might indicate a predisposition for criminality or evil. This idea connects physical attributes, such as deformities or impairments, with tendencies toward antisocial or criminal behavior. Ang biological determinism ay isang teorya na nagpapaliwanag ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng biolohikal at pisikal na mga katangian, na nagpapahiwatig na ang ilang mga tampok ay maaaring magpahiwatig ng isang predisposisyon para sa kriminalidad o kasamaan. Iniuugnay ng ideyang ito ang mga pisikal na katangian, tulad ng mga deformidad o kapansanan, na may mga tendensya sa antisocial o kriminal na pag-uugali. Key figures in biological determinism. Giambattista della Porta, 1535 hanggang 1615. An Italian physician who founded the School of Human Physiognomy. He studied how facial features, particularly the shape of the ears, nose, and eyes, and their distances, were linked to a person's behavior and criminal tendencies. This early study of physical appearance sought to associate specific facial structures with antisocial tendencies. Isang Italyano na manggagamot na nagtatag ng paaralan ng physiognomy ng tao. Pinag-aralan niya kung paano nauugnay ang mga tampok ng mukha, partikular na ang hugis ng mga tainga, ilong, at mata, at ang kanilang mga distansya, sa pag-uugali ng isang tao at mga hilig na kriminal. Ang maagang pag-aaral na ito ng pisikal na anyo ay naghangad na iugnay ang mga partikular na istruktura ng mukha sa mga antisocial tendencies. 2. Johann Caspar Lavater, 1741 hanggang 1801. A Swiss theologian who further developed the idea of physiognomy. He argued that a person's character and behavior could be understood by examining their facial features. Lavater believed that facial traits provided insights into one's moral and behavioral inclinations. Isang Swiss theologian na lalong nagpaunlad ng ideya ng physiognomy. Nagtalo siya na ang karakter at pag-uugali ng isang tao ay mauunawaan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga tampok sa mukha. Naniniwala si Lavater na ang mga ugali ng mukha ay nagbibigay ng mga insight sa moral at hilig ng isang tao. 3. Franz Joseph Gall, 1758 hanggang 1828. A German neuroanatomist and the founder of cranioscopy, later known as phrenology. Gall believed that the shape of the skull was linked to personality traits and mental faculties. His work localized mental functions in different parts of the brain, suggesting that criminal behavior could be detected by examining the skull. Isang German neuroanatomist at ang nagtatag ng cranioscopy, na kalaunan ay kilala bilang phrenology. Naniniwala si Gall na ang hugis ng bungo ay nauugnay sa mga katangian ng personalidad at mga kakayahan sa pag-iisip. Ang kanyang trabaho ay naglo-localize ng mga pag-andar ng pag-iisip sa iba't ibang bahagi ng utak, na nagmumungkahi na ang kriminal na pag-uugali ay maaaring makita sa pamamagitan ng pagsusuri sa bungo. 4. Charles Goring. Goring argued that criminality was hereditary, and he linked it to brain and skull structures. He believed that criminals often had certain physical characteristics, and he supported eugenics measures, like preventing the reproduction of individuals with epilepsy, insanity, or feeble-mindedness. Nagtalo si Goring na ang kriminalidad ay namamana, at iniugnay niya ito sa mga istruktura ng utak at bungo. Naniniwala siya na ang mga kriminal ay madalas na may ilang partikular na pisikal na katangian, at sinuportahan niya ang mga hakbang sa eugenics, tulad ng pagpigil sa pagpaparami ng mga individual na may epilepsy, pagkabaliw, o kahinaan ng pag-iisip. 5. Johann Caspar Spurzheim, 1776 hanggang 1832. A key figure in spreading phrenology, Spurzheim popularized Gall's ideas about the relationship between skull shape and behavior. He played a crucial role in making these ideas more widely accepted in the general public.
Isang mahalagang figure sa pagpapalaganap ng phrenology, pinasikat ni Spurzheim ang mga ideya ni Gall tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng hugis ng bungo at pag-uugali. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa paggawa ng mga ideyang ito na mas malawak na tinatanggap sa pangkalahatang publiko. 6. Physiology or somatotype. This approach, popular in the early 20th century, focused on linking body types with personality traits and criminal tendencies. It suggested that individuals with certain body builds were more likely to engage in specific types of crimes based on their temperament and physicality. Ang diskarte na ito, na sikat sa unang bahagi ng ika-20 siglo, ay nakatuon sa pag-uugnay ng mga uri ng katawan sa mga katangian ng personalidad at mga hilig na kriminal. Iminungkahi nito na ang mga individual na may ilang partikular na katawan ay mas malamang na makisali sa mga partikular na uri ng krimen batay sa kanilang ugali at pisikalidad. Biological determinism, though influential in early criminology, has largely been discredited, as modern science recognizes that human behavior is shaped by a complex interplay of genetic, environmental, and social factors rather than solely by physical traits. Ang biolohikal na determinismo, bagamat maimpluwensyahan sa unang bahagi ng kriminolohiya, ay higit na pinawalang saysay, dahil kinikilala ng modernong agham na ang pag-uugali ng tao ay hinuhubog ng isang komplikadong interplay ng genetic, kapaligiran, at panlipunang mga salik sa halip na sa pamamagitan lamang ng mga pisikal na katangian. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, Introduction to Criminology and Psychology of Crimes. Set 1. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.